isa pang question, Sentry. Yung itong May 2025 election, ano ang fearless forecast mo nakakalabasan? Like for example, even sa senators, nakikita mo yung mga surveys, you run na senator, ano yung nakikita mong resulta? May mga alternatibo naman, may mga lumalabas sa survey. Ano yung nakikita mo? Ano yung palagay mong dapat nating gawin tungkol sa dinastiya? And paano natin mababago more or less yung kalalabasan ng 2025 election? Kasi ako, may frustration ako sa mga nakikita kong lumalabas sa survey. No? But what's your take? Okay. That's part of the situation when we lost noong 2022. Kumaga, nung natalo si VP Leni noong 2022, yung the next 6 years, kumbaga, sabi ko nga, bonus na nga na that President Marcos didn't turn out to be that monster we assumed na nalalabas na combination ng Ferdinand Marcos Sr. at ng Duterte. So, sa akin, bonus na yon. Now we have 6 years to do that. So, yung mga nangyayari dito, in between itong midterm elections, parang sa akin, i-concede ko na yan. Kung sino man yan, yan na yan. Let's just work on 2028. Kaya nga ako, masama ang loob ko nung 2022, nung hindi nag-prepare yung principal, si VP Leni, when she had the time to do so because the stakes were so high. Kaso water under the bridge yan. Kaya I'm looking forward sa 2028. Hindi na pwede yung ganon kasi babalik na naman tayo sa ganito mga frustrations natin. Kasi ganon yun. Kung nanalo si VP Leni noong 2022, I can imagine she would feel a better slate or a slate na mas aligned dun sa mga naiisip nyo. Di ba? Kumaga, kaso wala eh. That's part of it. Talo tayo eh. Then, ganon. Ngayon yung sa fearless forecast, ang nakikita ko, because of the inherent strength of the incumbent, merong at least plus 5 to 10% yan eh, na machinery vote na tinatawag. Baka at least 10 dyan mananalo. Mananalo, then you'd have probably independents like Ben Tulfo and Willie Rebillame filling in the other 2 slots. Sa ngayon, yun ang numbers na nakikita namin, di ba? These are not inspiring scenarios, but it is what it is, di ba? Kaya let's just do better, sabi ko nga. So, sir, fearless forecast for 2028. What should we do? And ano yung mga nakikita mo given nitong mga diniscuss nating possible galawan kung mawawala nga ang mga Duterte ngayong 2025? Ano ba yung mga dapat nating i-prepare so that we have better outcomes sa 2028 elections? Okay. Sa akin kasi milestone driven. I can't see beyond itong mangyayari kina Sara. Ako kasi naniniwala ako if the Dutertes, particularly Sara, survives 2025, she most likely would win sa 2028. Yun yung sad predicament. Kaya nga ako dito, I'm laser focused dito sa obliteration ng mga Dutertes now. Kasi I don't want to deal with them but in 2028. So we have to be strategic that way. Kasi but minsan may mga dun sa mga pinks kasi may mga disagreements din kasi diyan kasi yung iba na pinks actually they favor the Dutertes more than the Marcoses. Pagka ganon X na sa akin yun eh. Kasi hindi mo nakikita ano yung sinasabi ko, if you don't know evil, when it's staring you in the face, then there's something wrong with you. Masyado cloud yung vision mo by your extreme biases. So, that's me, no? But they have the right to do that. Ngayon, kung maka-Duterte sila din, they will be
part of the enemy, so to speak. Mm-mm. And hopefully by 2028 hindi na lang tayo limited choices. Sabi nyo nga, Sentry, dapat we prepare, no? There's 3 years from 2025 and hopefully we don't have to choose between the candidates of the Marcoses and the Dutertes para naman mas may magandang option ng mga Pilipino. Last question, sir. Itong trend na nakita natin, of course, for example, national personalities, national leaders running for local office. Now you're running as a mayor. Ano po tong pattern na to? Ano tong trend na to na nakikita natin? And ano yung ini-envision nyo sa pagtakbo nyo ngayon bilang mayor? Kumpara ng kayo ay senador. And why did you decide to run as mayor? Primarily dahil nung naimbitahan ako to run for mayor, tinignan namin yung situation talaga sa Caloocan kung ano ba, will I be able to make a difference in the lives of the people there? Kasi kung maayos naman yung patakbo sa Caloocan, makita mo compared to the others, okay naman din. What for? Kaso nung nakita natin malubha yun, talagang parang it became imperative for us to do that. Ngayon, ako naman, tinitignan ko rin to parang strategic step back ito, no, from the national political scene. Kasi yun na nga, if kung magna-national pa rin ako, ngayon, siguradong tatamaan ako nung Mindanao vote, di ba? I won't be able to fire away when needed. Pero ngayon dito ako sa local, iba kasi yung local eh. Alam niyo sa local, marami yung mga political leaders namin, mga maka-Duterte. Ganon. Pero sa national, I fire away at the Dutertes. Pero sa kanila, sa local, sa amin sila. Kumbaga parang ganon. Hindi natin maintindihan ito. But that's how it is sa local. Ngayon, dito naman, since malubha yung sitwasyon sa Caloocan, palagay ko nasa huli na, nasa ranked last ang Caloocan sa mga cities dito sa Metro Manila in terms of social services and governance. No? Grabe ang corruption. So ayusin natin yung corruption. We'll make it the most business-friendly city in the whole country so that it will generate jobs. No? It will magnet jobs. Tapos yung pag natanggal mo yung corruption, you'd be able to now give some social services sa mga marginalized sectors like the senior citizens. Then we will invest sa human capital sa mga estudyante, kung ma-empower natin para yun, they'll be able to be competitive sa workforce. Kumaga, then yung basic, yung ngayon pati mga Grab drivers ay nagka-cancel sila pag Caloocan pupunta kasi hino-hold up sila o inaagaw yung mga motor. Kumbaga, ganun yung reputation. So peace and order, talagang aanuhin natin yan. No? That's going to be our forte and no-nonsense implementation. But we will make sure that the human rights are protected. Di ba? Mm-hmm. So, marami. Then basic ang mga problema sa Caloocan. Alam niyo ba yun? Yung basura, hindi nakakolekta, lubak-lubak yung mga kalye, grabe yung baha, grabe yung traffic. So, naniniwala kami that we'll be able to transform Caloocan into one of the better cities in Metro Manila. So, yun. O kasi usually yung mga kababayan natin tutok sa national elections and the national government. Tapos hindi natin nare-realize na napakadaming function na po talaga ang na-devolve sa local governments. Yung requirement magkaroon ng mga daycare centers per barangay, yan ay local government. Pagkakaroon ng mga maayos na ospital at saka health centers, yan ay local government. Pagkakaroon ng mga trabaho sa LGUs, yan ay local government. So napaka-importante po na pumili tayo ng magaling na kandidato. No? Si Prof. Dan, maraming libro on local governments. Papadala natin ng copy si Sentry. Na mayor na siya ng Caloocan. But Sentry,
if you have your final messages po sa mga nakikinig sa atin ngayon, marami tayong pinag-usapan, your fearless forecast, maraming nalulungkot sa mga nangyayari sa bansa natin, maraming nawawalan na ng pag-asa. Ano po yung mensahe? Hindi ko na kayo pakakantahin, yung message na lang. Pero next time. Sige, next time pa-practice ako. Well, anyway, thank you very much, Prof. Shelo and Prof. Dan for inviting me dito sa inyong vlog. And doon naman sa message natin, alam nyo, nakikita ko, a lot of people will say na I'm an optimistic person, but I believe, nararamdaman ko, it's palpable, yung hope. We're almost there, hindi to parang hopeless na yung situation. Sabi ko nga, despite everything, nakatayo tayo, we have a voice, meron tayong capacity to influence others, and kumbaga 2028 is there. Makita natin, let's just come around to that at some point. Tapusin lang natin itong midterm elections, then we will recharge and rebuild towards that end. Pero yun na nga, I feel optimistic about our country within the next few years. Pero we will have to go through this very critical stage within the first half of the year. So kailangan mag-survive tayo dito, then we're on our way. So maraming salamat, Sentry, sa pagpapaunlak nyo sa